Ano daw? Small fish lang daw ang mga diskaya? Erika, pati bang kontraktor, gusto na maingay yung mga politiko. Hintayin nyo lang kasi. Hintayin nyo lang kasi. Hindi nyo ba alam ang ibig sabihin ng case build up? Hindi kasi ito katulad nung gusto nyo, nung panahon ni Rodrigo Duterte, na kahit walang basehan, pinapakaresto. Ito kasi, mga kababayan, ito si Eli San Fernando, medyo suki na to sa channel natin eh. Oh. Konti na lang, may everyday na natin to si Eli San Fernando. Oo. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, it's one thing kasi na maging ano ka, na maging mayabang ka. Pero it's another thing na maging mayabang ka na walang dahilan. O yung maging mayabang ka na walang wala ka namang pagyayabang. Mhm. Ano lang ba yung pagyayabang niya sa atin, mga kababayan? Sa ating mga hampas lupa, na congressman siya. Na nabudol niya yung mga DDS. Oo, naakala ng mga DDS, kasama nila si Eli San Fernando, yun pala, kasama ng mga komunista. Di ba? Wala eh. Ganun talaga, mga DDS, ano eh, uto-uto eh. Siyempre, bubotang, anong gagawin natin? Pero ito, syempre, dahil Pasko at meron nang sinabi si Presidente Bongbong Marcos noon na maraming hindi magiging merry ang Christmas, syempre, ito na naman ang mga komunista, aktivistang komunista na wala na naman magawa sa mga buhay nila, palibasa siguro kasi mag-e-election na ulit in a couple of years. So, kailangan nilang gumawa ng ingay ngayon. Oo. So, etong sabi ni Eli San Fernando. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Sabi ni Eli San Fernando. Solon asks Marcos where is promise to jail executives in flood control scandal. Yan, ito si Eli San Fernando, yan yun. Oo, yan yun. Sabi, Kamanggagawa Party List, Elijah San Fernando has called out President Ferdinand Marcos over his allegedly empty promises as no big fish in the flood control scam has been arrested yet, contrary to his previous statements. Yan ang sabi ni Eli San Fernando. Yan. So yung mga botante ng 2028, gumamit ho kayo ng utak niyo, huwag kayo papabudol sa mga tao katulad ni Eli San Fernando. Nanggugulo lang yung mga yan eh. As usual, mga komunista. Alam nyo mga kababayan, feeling ko pinagtatawanan yan mga DDS eh. I mean, at the back of his mind. Pinagtatawanan niya yung mga DDS. Sinasabi niya, nabudol ko kayo. Ganun. Ito kasi sinabi ni Eli guys. Pakinggan natin. Ayan, Merry Christmas mga boss. Pasko na. Noche Buena na. Wala pa rin nakukulong. Hanep na yan. Nasaan na yung pinag-ayabang ni PBBM? Ba naman yan? O, sige, antayin lang muna natin yung mga kamanggagawa natin na nagse-celebrate ng Pasko ngayon. Nagno-Noche Buena. Magandang gabi. Shoutout sa mga kamanggagawa. Talo kayo ng representante nyo, mga kamanggagawa. Naka 5 tonner na aircon. Grabe. Mga kamanggagawa. Kayo ba naka 5 tonner na aircon sa mga bahay nyo? Ang laki ng aircon nyo, yung standing. Mga 5 horsepower to eh. Mga 5 or 6 horsepower para sa buong bahay. Mga kamanggagawa. Ito yung representante nyo. Paldong-paldo sa inyo. Ganda ng bahay, Naka 5 tonner na aircon eh. Diyos ko, magkano kaya bill niya every month, no? Grabe. Ayan, naka 5 tonner, nadaanan ko lang nasulyapan ko lang habang paikot-ikot siya. Parang lasing nga eh. Parang lasing. Alam, ang gulo ng buko. Parang nakainan mo to si Eli San Fernando, Ulitin ka natin, mukhang sabog eh. Ayan, Merry Christmas mga boss. Pasko na. Merry Christmas mga boss. Merry Christmas mga boss. Lasing ang wala. Mga kamanggagawa. Mukhang naka-shot to. Ang pula ng mata eh. Ayan, pula ng mata Sorry. Kasi
Mga kababayan, umiinom din naman ako paminsan-minsan. Umiinom din naman ako paminsan-minsan. Alam ko naman ang gawain ng lasing. Oo. Oh, mga kamanggagawa! Pasko na! Anyway. Tuloy natin. Noche Buena na, wala pa rin nakukulong. Wala pa rin ako kulong, mga kamanggagawa. Ha? Wala pa rin ako kulong. Lasing ako. hindi, hindi dapat ka manggagawa ang pangalan ng party list na ito eh. No? Oo, hindi dapat ka manggagawa ang pangalan ng party list na ito. Di ba? hindi. Oo, hindi pwedeng ka manggagawa ang party list na ito, guys. Tuloy natin. Hanep na yan. Nasaan na yung pinag-ayabang ni PBBM? Ba naman Oo. yan? O sige, antayin lang muna natin yung mga kamanggagawa natin. Nasa na yung pinagyayabang ng BBM? Talagang si Kamang Totoma, oh. Kamang Totoma party list, Elisan Fernando. Pero in fairness, ang ganda ng bahay niya. Oh, mga kamanggagawa, paldong-paldo sa inyo si Elisan Fernando. Di ba? Dati sa kalsada lang nagkagaganyan yan. Ngayon sa loob na ng bahay, mapagmamalaki na yung bahay eh. Na nagse-celebrate ng Pasko ngayon. Nagno-Noche Buena. Magandang gabi. Mga bossing. Yan. Noche Buena na. Wala pa rin nakukulong. Ano ba naman yan? Nasaan na yung niyayabang ni PBBM? Di ba sabi ni PBBM, walang magme-Merry Christmas dito sa mga politiko na nasangkot? Oh, wait. Elisan Fernando, kung naririnig mo to, ang tanga-tanga mo. Nakita niyo yung bait and switch? Narinig niyo ba yung bait and switch? Nito si Elisan Fernando? Kasing totoma, wag ka magrarant, tapos totoma ka muna bago ka magrant. Hindi, kasi nagmumukha kang tanga. Oo. Nakita niyo yung bait and switch? Or narinig niyo yung bait and switch? Ano yung una niyang sinabi? Una niyang sinabi, nasaan yung mga pinangako mong makukulong? Yung una niyang sinabi. Tapos, sa following sentence, anong sinabi niya? Biglang yung mga politiko na ang hinanap. Biglang yung mga politiko na ang hinanap. Di ba? Bait and switch yun, mga kababayan. Ibig sabihin nun, binago niya yung konteksto nung sinasabi ni PBBM. Lahat naman ng sinasabi natin, mga kababayan, may konteksto eh. Pero dahil siguro, lasing itong si Elisan Fernando nitong mga panahon na to, na obvious, na paghalataan yung kanyang kabalbalan. Di ba? Paikaw uli natin nyo. Sige. Balikan natin. Nagse-celebrate ng Pasko ngayon. Nagno-Noche Buena. Magandang gabi. Mga bossing. Yan. Noche Buena na. Wala pa rin nakukulong. Suklay ka muna, boy. Mukhang kailangan pa muna magsuklay. Hilahilamos ng konti. Mukhang amats ka pa, boy. Ano ba naman yan? Oh. Nasaan na yung niyayabang ni PBBM? Di ba sabi ni PBBM, walang magme-Merry Christmas dito sa mga politiko na nasangkot? Di ba? Bait and switch eh. Bait and switch. Unang-una, balikan natin yung sinabi ni Presidente. Kasi yung sinasabi ni Elisan Fernando, nagyabang lang daw ang presidente. Mamaya babalikan natin. Medyo patapusin lang natin 5 minutes, guys. Wala pa tayo sa 1 minute eh. Nag-iinit pa lang ako, guys eh. Sa flood control anomaly, sa flood control scandal. PBBM, ano na? Noche Buena na, wala pa rin yung mga pinag-ayabang mo na makukulong. Merry Christmas mga boss. Merry Christmas po sa inyo. Sa mga manggagawa, sa mga... Naka-livestream ba siya? Parang hindi. Naka-livestream ba to? Bakit pabalik-balik siya sa Merry Christmas, Merry Christmas? Hindi tuloy-tuloy yung thought process, hindi tuloy-tuloy yung thought niya, no? Tumalo na siya eh, nagdoon na siya sa kay BBM, batikos siya ng batikos kay BBM. Tapos bumalik na naman siya sa Merry Christmas. Ilang beses na nag-Merry Christmas, boy? Napagkahalataan tuloy na lasing ka eh. Nag-rant ka ng lasing? Yun mga ginagawa mo dito?
Oo, congressman. Nag-rat ng lasing. Ordinaryong Pilipino Oo. Mm. na kayo po ang dahilan bakit tumatakbo ang bansa natin. Nabubuhay po ang bansa natin dahil sa pagod, pawis, dugo ng mga manggagawa. Pinapalamon po ninyo ang mga politiko sa pamamagitan po ng inyong tax. Oo, o mga kamanggagawa, narinig nyo ba ang sinabi ng representante nyo? Pinapalamon nyo inyong politiko sa pamamagitan ng inyong tax. Oh, tingnan nyo naman, gano'ng kalaki yung TV na itong Eli San Fernando na to. Siguro mga nasa 75 inch yan. Ayan, TV sa likod. Oh, tapos, wait, double ikot natin guys. Oh, ayan. Wait, ayan. Taxes nyo rin yung bumili niyang 5-tonner na aircon na yan nasa likuran, guys. Paldong-paldo si Eli San Fernando sa inyo, mga kababayan. Mga kamanggagawa. Oh, yan, yung binoto nyo. Di ba? Sinasampal sa inyo yung kayamanang nakuha niya sa inyo. At chandelier po. Chandelier yung taas. O, lahat ng naka-chandelier, chandelier. Lahat. O, di ba? Sarap. O, sarap buhay si Eli San Fernando. Paldong-paldo sa inyo, guys. Di ba? Buhay na buhay. Tuloy natin. Tumatakbo ang bansa natin. Nabubuhay po ang bansa natin dahil sa pagod, pawis, dugo ng mga manggagawa. Pinapalamon po ninyo ang mga politiko sa pamamagitan po ng inyong tax. Oo nga, mukhang lamon na Alam lamon niyo po, kahit napakaraming problema ng bansa natin, ano ba naman yung mag-celebrate tayong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, di ba? Pero ang pinaka nakakabuhisit mga boss, itong pag-uusapan natin ngayon Umulit siya sa umpisa. Lasing ka ba, boy? Ba't umulit ka na naman sa umpisa? Nandoon ka na sa gitna eh. Sinabihan mo na mayabang si Presidente, babalik ka na naman sa umpisa. Lasing yata to, boy. Mukhang lasing nga siya, mukhang lasing. Skip na natin yung mga yung virtue signaling niya. Game. nasa maayos, maganda kayo na kalagayan at maging kahit simple ang inyong Greetings ulit. Noche Buena na wala pang nakukulong. Ayan. Sabi ni PBBM, ilang beses niya binanggit na yung mga sangkot daw sa flood control scandal, sa flood control anomaly, hindi daw magkakaroon ng Merry Christmas. Pinagyabang pa nila yung kulungan daw. Mapupuno ang mga kulungan. Hindi sila magme-Merry Christmas, mapupuno ang mga kulungan. O PBBM, Noche Buena na. Nasaan na yung mga politiko? Yan, puro ganun eh. Puro politiko ang hinahanap eh. Oo. Parang walang nangyari. Di ba, Eli San Fernando? Oo. Ano, parang walang nangyari? Parang wala talagang nakulong? Lumabas lang kabubuhan mo, Eli San Fernando. Tulad ng tunay na na mga aktivista, mga komunistang, teroristang aktivista, pare-pareho kayo na nagdi-delete ng konteksto. Pare-pareho kayo na nagdi-delete ng kwento. Diba? Kung ano lang yung papasok sa mga koote nyo, yung papasok sa kung ano lang yung pabor sa inyong kwento, yun lang ang sinasama nyo. Okay, ngayon balikan natin yung pinangako. Parang lasing talaga itong batang to. Parang ganito lang yan, mga kababayan. Parang yung drama lang yan ng mga DDS doon sa 20 pesos na bigas. Parang ganun lang yun. 20 pesos na bigas, nung una sinasabi, nangako daw ng 20 pesos na bigas. Actually, hindi lang DDS, pati mga kakamping tsaka mga dilaw, yun din ang sinasabi. 20 pesos na bigas, di ba? Sabi nila, nasa na yung 20 pesos na bigas? Walang 20 pesos na bigas, bla 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 bla. Although paulit-ulit ng sinabi ni President Bongbong Marcos na ito ay isang pangarap. Ibig sabihin, ito ay isang goal. Ito yung gusto nating marating. 20 pesos. Pero, dahil sa mga katulad ni Eli San Fernando, na mga DDS, dilawan, at mga kakamping na medyo makikitid ang isip, sinasabi nila, hindi, pinangako mo yan, bla 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 bla. Okay, sige. Nangyari yung 20 pesos na bigas. Di ba? Nangyari yung 20 pesos na bigas. Anong sinabi ng mga napahiya? Hindi naman pang tao yan eh. Hindi naman pang hayop. Pang hayop yan, pang baboy yan, pang aso yan. Hindi naman yan pang tao eh. Di ba? Tapos nung napatunayan na high quality grain ng 20 pesos na bigas, anong sinabi nila? Hindi, ano lang yan, sayang pera dyan, dapat ganito, dapat mag-import na lang tayo, bla 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 bla. Diba?
hanap lusot, hanap batikos, hanap ingay. Ganyan si Eli San Fernando. Mm. Hanap lusot, hanap ingay. Kasi napahiya. Ito kasi, ito ang full. Ito yung parte sa interview sa press con ni PBBM na sinabi niya, yung listahan ng mga taong ine-expect natin na makukulong at hindi magkakaroon ng Happy Christmas. Ito yun, guys. So, mula nung matapos ng 2 linggo, mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya't marami po sa ating mga naimbestigahan na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga ng impormasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag meron kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Noong Agosto ay nagpersonal kong na-inspeksyon ang mga iba't ibang flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa Kalumpit at saka sa Baliwag. At doon maliwanag ay na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisahan at naging basihan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Diskaya. At dahil sa irregularity sa importation at sa documentation, itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Ang pagkaintindi ko, merong 7 na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang linggo. Sa office naman ng Ombudsman, ano yung ating ginawa para pananagutin itong mga may gumagawa na kalokohan. Sa office ng Ombudsman, nakapag-refer na ng reklamo ang DPWH, galing sa DPWH ito, noong September 8 dahil sa mga irregularidad sa 5 proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga kinatawa naman sa mga kontratista ang kasabot nila ay sa St. Timothy Construction, Wawa Builders, at saka Sims Construction Trading. Lahat ng mga pangalan na yan, matagal na natin naririnig. At ngayon, sila ay napatunayan, nakasabot dito sa mga ginagawa, sa mga flood control project na hindi tama ang pagka-bid, hindi tama ang pagkakontrata, hindi tama ang pagka-implementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website, binuo natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi sa Ayan yung listahan. May nakikita ba kayong politiko dyan? Eli San Fernando, may nakikita ka bang politiko dyan? Ibaba mo muna yung iniinom mong alak, basahin mo to. I-check mo kung meron dyan sa listahan na to na politiko. Bago ka magrarant, siguraduhin mo muna na ang iniinom mo hindi tatama sa iyong pag-iisip. Or kung hindi mo kayang kargahin yung iniinom mo, huwag ka na lang uminom. Or kapag uminom ka, manahimik ka na lang muna. May politiko ba dyan? Lahat to DPWH eh. District Engineering Office yan eh. pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Kaya ginawa po natin yung ICI. Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure projects na kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa. At ipapagpatuloy ng ICI yung kanilang na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI. Kung maalala din yung ICI is investigative. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon. Kung ano yung finding nila sa investigasyon nila, ipinapasa nila sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sa parehong araw, nagsampa ng kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa 20 opisyal ng DPWH ng Bulacan First District Engineering Office at 5 pribadong individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act. Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ang mag-asawang Diskaya. Mula naman noong September 15 hanggang November 5, ang Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, ay nakakuha ng 7 freeze order mula sa Court of Appeals. Sa klaw ng freeze order na ito, ang kabuuang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula na ang Solgen na magbuo ng forfeiture case. Eli San Fernando, baka hindi mo alam to.
na nag-issue ang AMLAC ng 6.3 billion pesos na halaga ng assets na freeze order. Di ba? Baka hindi niya alam. Baka lang naman. Oo. Hintayin natin na mawala ng bahagya yung tama niya sa inuman na niya ng Christmas. Oo. 6.3 billion yan, no? Kailan kayo, mga kababayan na to, seryosong tanong. May nakita na ba kayong presidente na nakakuha na umaksyon ng ganitong kalalim laban sa corruption? Ganitong kalalim. As in, nag-recover. Wala, di ba? Wala akong ibang presidente na kagawa nito. In the middle of his term, lalo na. Ganitong kalalim na investigasyon, wala. See? Tapos susukatin nyo yung accomplishment base lang sa date, December 25? Failure lahat ng ginawa ni BBM kasi walang nakulong na politiko ng December 25. Hindi. You won't get to do that, Elisan Fernando. By the way, si Elisan Fernando is congressman sa mga hindi nakakaalam. Ayoko lang siyang tawagin congressman kasi di siya kagalang-galang. Hindi, you won't get to do that. Hindi namin papabayaan na bobolahin mo kami ng walang ebidensya. Wala pa presidente nakakagawa ng ganito na inimbestigahan niya yung sarili niyang administrasyon. Wala. Diba? Tuloy. Para itong 6.3 billion pesos ay mababawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan. Sa cloud ng freeze order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa dalawang maanomaliang proyekto. Ito. Wait. May nakita ba kayong politiko dyan? May nakita kayong politiko? Wala. Wala kayong nakita ang politiko dyan. Tuloy. Ang kinakasangkutan ng 6 na opisyal ng DPWH at 2 pribadong kontratista. Andito yata these are the cases. No? Mula naman noong September 29 hanggang November 6, nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga maanomaliang FCPs. Kabilang dito, mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa Code of Conduct for Public Officers. Samantala, nag-submit din ang DPWH sa Philippine Competition Commission ang 12 kaso ng bid manipulation at bid rigging noong October 3. Kinasasangkutan ng 6 na pribadong kumpanya. Dito pa lang, sa mga kasong ito, makakabawi tayo ng 3 hanggang 5 bilyong piso ang penalty na pag sinama-sama natin lahat ng penalty ng lahat ng kaso ng bid rigging so far baka meron pang idadagdag yan sa kasalukuyan pa lang yan ay makakabawi tayo ng 3 to 5 billion pesos in terms of fines. Makaka-recover na ng 3 to 5 billion pesos, guys. Oo. Of course, mas malaki nga naman ang kinulakot. Nasa 500 billion pesos. 500 to 600 billion pesos ang ninakaw. Pero kasi, wala pa yung mga ninakaw ng Diskaya na siyang may pinakamalaking nanakaw sa lahat. Kay Diskaya pa lang 500 billion eh. Di ba? Kay Diskaya pa lang 500 billion na. Kay Eric Yap nasa 16 billion pesos. Yung kay Cheese Escudero tsaka yung kay Zaldico nasa 142 billion pesos. Mali pala ako number kanina. 1 trillion pala, almost 1 trillion pala ang kailangan bawiin. Kay Pulong 51 billion pesos. But at least as time goes on, habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakaka-recover na, pag na-convict sa kasalanan, pag na-convict sa sa kanilang mga krimen, may civil forfeiture proceeding pa na dadaan, na nalalabas, para makapagbawi pa. So marami pa pagdadaanan to, hindi pa tapos. Nasa umpisa pa lang tayo, nasa square one pa lang tayo, mga kababayan. Tapos itong Elisan Fernando, itong walang hiyang congressman na to, dadaanin tayo sa, Christmas na, wala pa napapakulong na politiko. Hintay lang, baka mamaya ikaw pala sunod, di namin alam. Tuloy. Nito na mga October 23,
nagsampa ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang DPWH laban sa 21 opisyal ng DPWH La Union 2nd District Engineering Office at Davao Occidental District Engineering Office. Ito yung listahan ng mga kakasuhan at ikukulong. At 4 na pribadong individual. Moises Tabukol ng Silver Wolves Construction Corporation, Alvin Diego ng Silver Wolves Construction Corporation, Maria Kay Roma Eric yan. Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Cesara Rowena Discaya ng St. Timothy Construction Corporation. Ang sabi ni Ombudsman Rimulya ay meron ding person of interest in the person of Congressman Eric Yap na dating Committee on Appropriations Chairman mula 2019 hanggang 2022. Nito namang November, sinampahan ng DPWH ang 6 na kumpanyang ito na 3 kaso ng bid manipulation at bid rigging. Mula naman November 16, nagsampa naman ang Bureau of Internal Revenue, ang BIR natin, ng 10 kaso sa DOJ laban sa mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Umaabot sa 8.86 billion pesos ang kanilang tax liabilities. Grabe. Ito ang mga tax na ang buwis na hindi nila binayaran at nakita ng BIR upon investigation. At ngayon, nakasuhan ngayon sila upang mabawi ang kanilang utang sa gobyerno dahil sa buwis na hindi nila ibinayad. At siyempre may mga multa yan dahil sila hindi nagbayad. Ito Ito yung listahan ng sinabihan ni President Bongbong Marcos. Ito, nakita niyo naman, di ba? So same thing, November 14. Bago magpasko sa mga napangalanan dito, matatapos ang kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas before Christmas, makukulong na sila. Ito yun, lahat ng nasa listahan dito na sinabi ni President Bongbong Marcos. Update. Tingnan natin ang update. Binanggit si Diskaya, di ba? Ayan, Ayan, Cesara Rowena Discaya. Bugs. Kulong. Hindi pwedeng sabihin na wala nakulong. Kasi merong mga nakulong. Sara Discaya, Maria Roma Angeline Rimando, 8 opisyal ng DPWH, District Engineering Office, 9 na opisyal ng DPWH Mimaropa. Nakakulong na yan eh. Ito yung Mimaropa, yung 8. Nakakulong na. Tapos, yung mga opisyal ng SunWest, mga kababayan, mga kutsero, inarray na sila sa Sandigan Bayan noong December 2. 6th Division. Na-array na sila. Ibig sabihin, sila ay sumagot sa korte kung sila ay guilty or not guilty. Ayan. Di sabi nila, not guilty daw sila. Bala kayo, patunayan nyo ngayon na talagang hindi kayo guilty. Hindi lang yun. Na-mention pa si Eric Yap. Di ba? Frozen ang assets ni Eric Yap. Lahat ng kanyang assets. Pati lahat ng eroplano niya. Wala na. Tapos ang boxing. Paano kaya siya makakabalik ng Davao, Diba? Hindi lang yan. Meron pang international manhunt ngayon kay Zaldico. So anong basihan ang sinasabi ni Elisan Fernando maliban sa sarili niyang yaman? Wala siyang basihan eh. TikTok pa. TikTok pa. Daanin mo sa TikTok, di ba? Pahupa ka muna ng tama mo. Elisan Fernando. Para mahimas-himas-masang ka. Ano daw? Small fish lang daw ang mga Diskaya. Eric Yap at ibang kontraktor. Gusto na maingay yung mga politiko. Hintayin nyo lang kasi. Hindi nyo ba alam ang ibig sabihin ng case build-up? Hindi kasi ito katulad nung gusto nyo nung panahon ni Rodrigo Duterte na kahit walang basehan, pinapa-aresto. Kahit walang basehan, arestuhin, ano mangyayari? Madidismiss ang kaso. So kapag na-dismiss ang kaso, hindi ka na makakapag-file ulit kahit magkaroon ka ng kompletong ebidensya dahil nag-imbestiga ka ulit, hindi mo na makakasuhan. Alam niyo po ba ang doctrine ng double jeopardy? Hindi mo pwedeng kasuhan ng isang individual ng parehong krimen. Lalo na't na-dismiss yan. Pero bakit sinasabi yan ng mga taong katulad ng mga DDS, katulad ni Congressman Elisan Fernando? Kasi mga kababayan, ang gusto nila, tulad ng lahat ng mga obstructionist, ang gusto nila, mawala ang tiwala ng tao sa proseso ng gobyerno.
Pag nawala ang tiwala, umaasa sila, mga kababayan, na ang pagkakatiwalaan nyo, sila. Ganun yun, mga kababayan. Umaasa ang mga taong katulad ni Eli San Fernando na kapag may nangyaring ganito, sila na ang pagkakatiwalaan nyo. Hindi na ang administrasyon. Para sila na ang magpapatakbo ng gobyerno. Sila naman daw ang papaldo. Ganun yun, mga kababayan. Kaya ganyan sila magsalita. Kaya ganyan sila. Ang gusto nila mawala ang tiwala ng tao sa gobyerno. Pero mahirap kasi i-dispute ang history eh. Mahirap kasi i-dispute ang resulta, ang actions. 'Di ba? Mahirap i-dispute ang actions eh. And sa bagay, kung sila kating-kati naman sila, gusto nilang makasuhan si Martin Romualdez, gusto nilang makasuhan si Sandro Marcos, and mamaya dadaanan natin, dinadami na nila pati si Elisa Marcos. Total naman, gusto nilang makasuhan, ba't hindi nila umpisahan? Bakit hindi sila mag-file? Alam nyo kasi mga kababayan, no? Total kumbinsido sila. Tagal ko na sinasabi to eh. Panahon pa ni Rodrigo Duterte, sinasabi ko na to sa mga galit kay Digong noon eh. Nung nabudol pa ako ni Digong. Di mag-file kayong kaso. Oh. Sinasabi ko yan noon eh. And it still stands. Ganun pa rin sasabihin ko mga kababayan. Lalo-lalo na, etong mga nagsasalita na kontra kay PBBM o kontra kay former Speaker Martin Romualdez o galit sa mga pamilya nila. Parang kung sila ay magsalita, parang sure na sure sila. Oo. Si Martin ang mastermind. Si Sandro ang mastermind. Oo. Etc. etc. Sure sila eh. Total naman, Eli San Fernando, gigil na gigil ka. Bakit hindi ka tumulong sa investigasyon? Di ba? Naghahanap ka ng politikong makukulong? May ebidensya ka? Bigay mo.